Kingsley, galing mo talaga. Yung stock natin patuloy na tumaas. Bilyonaryo na tayo ngayon. Huwag muna yan. Yung physics ng tatay ko at Butchangle, pinadala na sa kanila. Tama rin dala. Demonyo! Hoy! Susom! Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Susong! Kanino tong aso? Layuan mo ako! Huwag kang lumapit sa akin! Ayos ka lang. Sino ka ba? Bitawan mo ako! Aso mo yan! Sabi, tapos na tayo. Susong, talagang galing ka. Si Xiamingxi nga pala ay may problema. Ang bagong proyekto ng kumpanya ay maganda sa labas, pero ang pondo ay mataga ng walang laman. Gaano kalaki ang kulangan? 1 bilyon. Ano? Si Xiansheng, wala kang pahintulot ni Susong. Hindi ka pwedeng pumasok. Si Xiansheng. Su Angxin. Mahusay ang mga tao mo, kahit ako ay pinigilan nila. Pagkapak ko sa susong ninyo at makapamuno sa susay, ang kurang gagawin ko ay palayasin ka dito. Ikaw? Ano ngayon? Isang kumari. Boy, wala akong dapat. Pagkatapos ng kasal, dapat maging tapat tayo sa isa't isa. At saka, wala na si Suweimin na matandang iyon. Para kanino pa ako magkukunwari? Xiamingxi. Napakahayop mong tao. Angxin, ano mo masasabi iyan sa iyong asawa? Pinili ako ng iyong ama bilang manliligaw na papasok sa pamilya ninyo. Pagkatapos ng kasal, hindi lang ikaw ang aking makukuha, kundi pati na rin ang susay. At si matandang iyon, kapag hindi. Su Angxin, huwag mong sayangin ang aking bibigyan ng pagkakataon sa iyo upang mag-akala na ikaw ay isang makapangyarihang babae. Alam ko kung paano mo nakuha ang mga malaking kontrata mo. Huwag limalas sa iyong ngalan! Kuwacha! Kaping hindi siya parabas. Susong! Opo, Susong! Chungkas! Su Angxin, sabi ng ating ama, Sabado ngayon. Itaboy na! Mula ngayon, si Xiamingxi at mga aso ay ipinagbabawal sa loob ng kumpanya. Hulihin ninyo ang asong iyon! Dapin ninyo ang asong iyan para sa akin! Xiaogui! Xiaogui! Kapusuhan! Ate, ako ito. Sino kang ate ko? Ang bilis naman ng karma. Susong, nandito na si Gudongxi mula sa Huanyu Group. Hoy. Huan Yu Group. Pakawalan din niyo ako. Kaalyado natin yan. Tatay ko iyon. Bantayan ninyo siya ng maigi. Kapag tumakas siya, kukuhanin ko itong. Kukunin ko itong aso. Exact. Ikaw! Tatay ko talaga iyon. Go Shoshu. Tama ba ang narinig ko? Kahapon pa lang sinabi ninyo sa tatay ko na matalas daw ang aking dila at walang galang sa matatanda. Sinabi ko ba iyon? Sila oso naman, biro lang iyon, pinagsismisan pa niya sa iyo. At saka, pinakamaimpluwensyang pamilya sa probinsya ng Timog ang Gu family.
Anong klase ng manugang ang hindi ninyo makukuha? Huwag mag-alala, hindi ko tinutukoy si Changle. Ang anak ko, mula pagkabata, lagi kaming nagtatalo. Mas gusto pa niyang mabuhay kasama ang sirang pabrika ng kanyang ina kaysa bumalik at pamunuan ang negosyo. Ilang magagandang babae na ang napatakas niya. Baka ako rin. Stop din yun! Angsin, kilala kita. Marunong kang humawak ng tao. Basta pumayag kang ayusin ang aking anak, sa araw na bumalik siya sa Gu Family, mag-invest ako ng 100 bilyon sa Su Family. Ito, Ako si Gu Huaishan, ang anak ko, kahit papano. Mas magaling pa rin kaysa kay Xia Mingzai, di ba? may punto ka. Okay, Pio. Huspuhan nila dyan. Ano? Papakasal tayo? Tahimik ka nga. Su Angsin, naulol ka na ba? Ah? Takas ka sa isang bastos na lalaki tapos mag-aasawa ka ng estranghero. Ako na lang dapat isaalang-alang mo. Ako ang tanging tagapagmana ng Gu Group. Ay, bata ka pa, hindi mo maintindihan. Komplikado ang sitwasyon. Pag hindi na siya tanging tagapagmana, baka saksakin pa ako ng batang iyon. Babala ko sa iyo! Dalhin mo ako sa ospital ngayon o kaya. Bakit parang pamilyar ang boses na iyon? Bakit parang pamilyar ang anyo niya? Ikaw! Ikaw! Suzong, siya si Gu Xiao. Itutuloy pa ba ang kasal? Pero, Walang pero. Para sa 10 bilyong piso. Ang batang ito, hindi makakita sa aking mga kamay. Hay, wag mo buksan iyan! Su Angsin, sigurado ka ba? Talagang gusto mong ikasal sa akin? Wala akong magagawa, huling-hiling iyon ng lolo ko. Totoo bang may kasunduan sa kasal? Bakit hindi ko nasabi ng nanay ko? Hindi ka sinabihan ng nanay mo. Su Angsin, pakinggan mo ako. Una, wala akong pera para sa kasal. Pangalawa, hindi ako magmamana ng group. Pangatlo, sa bahay lang tayo titirasa. Munting bahay na pamana sa akin ng nanay ko. Pang-apat, pagkakasal natin, ang asawa ko ay kailangang magtrabaho sa aking pabrika. Okay lang. Huwag kang magsisi! Hindi ako magsisisi. Su Angsin, ikaw mismo ang pumunta sa akin. Si Shuangxin magpapakasal. Ma, kilala mo siya? Sikat ba siya? Isa siya sa pinakakilalang mabangis na negosyante. Malakas na babae. Ay, teka nga. Yung maliit mong pabrika, hindi ba tinatawag na libingan ng mga ase? Maganda na ito, may dumating na magaling at libre pa. Anong magaling? Dahil lang sa pamilya niya, nagpapalagay na siya ng malakas. Ang pabrika ko ay pamantayan ng katotohanan. Sino mang pumasok, lalabas ang tunay na kulay. Kung pakikinggan kita, may away na ba kayong dalawa dati? Wala namang lumang away. Bagong away ang lahat. Yung tigas ulong bata na iyon, talagang hindi kami magkasundo. Suzong, ang maliit na pabrika na iyon ay magulo at puno ng lahat ng klaseng tao. Talagang itago mo ang iyong pagkakakilanlan para mag-imbestiga. Eh ano pa? Hindi na mapigilan si Xia Mingzi, mabilis na siyang kumilos. Tapos na yan pa kumilos si Guxings na lumabas ng ospital para guluhin ako. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Xiao Zhao. Bukas, kumuha ka na abing-abing para sa akin. Ayoko na bago kumukuha ang 10 bilyong piso. Maubusan pa ako ng pasensya sa batang yon. Opo, Susong, pupunta na ako bukas. Tungkol kay Gu Xiao, may usao naman, huwag ka nang mag-alala. Totoo nga. Mabuti na lang at nandoon si Busao. Sigurado pakikinakiyakan si Busao. Pagsalita ka ng malinaw. Ako! Kasama ka! Isang sugatan! Wala pang usaw!
CJ. Abangan mo kung paano kita pagsilbihan. Halika. Kain na para lumaki ang tiyan mo. Sino nagluto ng pata? Sino ang nagluto nito na buo? Ako. Bakit matigas? Magaling magluto si Wusaw. Ayaw mo sa kanya. Hindi ba ito? Ayoko. Luto na! Tikman mo nga. Mag-order na lang ako. Pag-order, walang sustansya ang delivery. Kain na. CJ, sama-sama tayo. Ikaw yun, hindi ko. Tama ka. Masarap naman, medyo matabang nga lang. Kukuha muna ako ng asin. Gusto mo akong kuhin. Nasaan na ang pata? Nakain na. Nakain na. Pero, siya ang kumain. Ang init ng ulo ng babaeng iyon. Sabi na, magsalita ka na. Anong nalaman mo? Hoy, sige na. Huwag muna nating pag-usapan si Su Angsin. Hay, hulaan mo kung sino ang nakita ko sa kape malapit sa Sus. Sabihin mo na! Bakit ka nagagalit? Pakinggan mo ako. Ang chairman ng Sus, yung tatay ni Su Angsin, nagtataguan siyang nagkikita kay si Wanru. Ano? Sabi mo hindi anak ng tatay mo si Guchango? Baka naman siya. Talaga palang maliit ang mundong ito. So, Angsin, huwag kang mag-iisip ng masama. Su Angsin. Dinala kita dito para matuto, hindi para manligaw ng lalaki. Tingnan mo sila. Ganyan ang kuling talaga mula sa mayamang nila. At klase regan siya. Kung gusto mong mapasok ang ganitong mundo, matuto ka. Ang ibang tao, may ginagawa sa grupo. Huwag nang pumili. Tama, ang may mga agaw. Ese. Ikaw ang mga agaw. Papasok pa lang ang kuya ko sa inyong pamilya. Niniligawan mo na si Gusyaw. Pakitaan kita. Sumigaw ka. Amoy ahas. Anong gusto ninyo? Bulag ka ba? Hindi mo nakita yung malaking gasgas na yan? Tinanong ko na ang team leader. Gago! 3 taon na ako dito! Sisay! 3 taon ka na dito. Hindi mo pa alam ang pamantayan sa kalidad. Team leader ka pa. Ha! Malaki ang bibig mo ah! Ako ang team leader dito. At ikaw ba ang magreklamo? Hindi ka sang-ayon? At sino ba talaga ang tingin mo sa sarili mo? Yung taong makakapagpaalis sa iyo bukas. Palalabasin mo ako. Talaga ang bibig mo siya. Kasi ano man siya to? Hindi naglalagay ng ganyang salita. Talaga siguro naman siya to. Sino ang may hawak dito sa pabrika? Hindi na kailangang iba pa. Si Section Chief Liu lang ay makakapaalis sa iyo. Ibig sabihin, mas malakas ka pa kay General Manager Go. Huwag mo akong bitagin, hindi ko sinabi yan. Pero dito sa pabrika, si General Manager siya lang ang sinusunod ko.
Sino makumontra kay General Manager siya? Kalaban ko siya. General Manager siya. Sino sinawbayad siya? Bakit mo ba dapat malaman? Ang aming si Section Chief Liu ay pinakamalapit na tao ni General Manager siya. Isang salita niya lang, aalis ka na. Ganon? Kung sabihin ko isang salita ko lang ay mapapaalis kita, maniniwala ka ba? Isang salita ko lang, matatanggal ka na. Naniniwala ka ba? Ha? Ganun ka kagaling. Mukhang nakisamahan mo na rin si Kyangje. Liu Kizhang, isa na namang babaeng naghahangad na makuha ang lahat dahil lang nakidlot siya kay Kyangje. Sinabi mo yan? Kaya pala, nakisamahan mo na rin siya. May dayeg siya. Zhang Tiang, yung sa Ilse. Ang kahaya dito. Para na. Hoy, bata. Susunod. Kaya pala kahapon, parang may kakaiba sa taong iyon. Hayop na iyon! Huwag malakas, hindi natin kayang labanan iyon. Bakit? May mas mataas pa sa kanya? Yung tinatawag na Xiazong o si Guxingzi. Ikaw ha, bastos ka. Ang pangalan ng busong. Ikaw pa ang tumawag? Tawagin siya sa pangalan. Kung nandito lang siya, ibug siya. Si Bian, wala sa lugar. Zhang Kizhang, kumusta po? Kyangje, itong bagong pumasok, hindi alam ang kamatayan. Bagong dating pa lang, nakapagalit na kay Xiazong. Halika, samahan mo ako sa tabi. Ituturo ko sa iyo ang mga patakaran dito. Huwag! Ay, siya sinampal! Sinampal? Sa pabrikang ito. Ako ang hari dito. Sino mang sabihin kong palayasin, aalis na bukas. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Ang dapat umalis? Ikaw nga ang dapat lumabas dito. Hayop ka talaga! Kyangje, sa tingin ko, ang babaeng ito ay kailangan ng leksyon mula sa isang lalaki tulad mo. Mga bastos na babae. Ayaw-ayaw pa kayo. Kapag namarkahan na kita, kayo ay akin na. Hayop kang tao. Dapat makakulungan ka habang buhay. Marami na ang nag-isip ng ganyan. Alam mo ba ang nangyari sa kanila? Alam ko na kung ano ang magiging katapusan mo. Sabihin ko sa iyo, simula bukas, sa kulungan ka na magtatapos ng buhay mo. Naniniwala ka ba? Kilala ko ang pinakamahusay na abogado sa lungsod na ito. Wang Konggwen. Kilala mo siya. Kung kilala niya ang isang sikat na abogado, kaya mabawing kausap ka. Tama. Pero may galing ka naman pala. Kilala mo si Wang Bisi. Si Wang Konggwen, malaki talaga ang pangalan niya. Nakakahiya lang. Nakisamahan pa siya sa isang taong tulad mo. Mukhang nasira na rin ang magandang pangalan niya. Kyangje, matapang ang bibig ng babaeng ito. Bakit mo pa siya papakinggan? Lalaki kang matipuno at malakas. Tulasan niya. Oy, hay ka rito! Ano ang magawin sa akin? Hawakan ninyo siya. Kubarin ang damit niya. Kubarin ang damit niya. Huwag ba po presidente ng kumpanya? Manamaas ka! Ito ako. Mga hamal na. Suengsin. Hintayin mo lang ako. Kyangje, huwag pansinin siya. Nagpapahaba lang siya ng oras. Nagpapahaba ng oras? Walang madalian. Ako na ang bahala sa pagpapahaba ng oras. Hulihin siya! Layuan ninyo! Sino ang mga ahas? Singje! Tumatawag yung Diyosa ng kaguluhan. Lumayas? Hello! Gaksingsi! 10 minuto ka lang. Para makarating sa pabika mo. Pwede, susunugin ko ang iyong pabika. Subukan mo akong huwag paniwalaan. Susunugin ang pabrika ko. Susi ako. Mga kaibigan, huwag matakot.
Maniwala kayo sa akin, ako talaga ang bagong presidente, si Su Ang-sin. Si Guzong, darating na siya ngayon. Mukhang totoo ang sinasabi niya. Ang dating niya, hindi peke. Tulungan na natin siya. Pagmigil-batis pa yan. Wala na tayong hindi isang mas kasakul pa dito. Anong gagawin ninyo? Mag-aalsa! Mag-aalsa, Zhang Dakiang, basura ka. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Bagong presidente. Bakit hindi ko siya kilala? Bagong presidente. Bakit hindi ko siya kilala? Siasong. Mga bastos kayo, hintayin ninyo. Naku, pinahamak tayo ni Su Ang-sin. Siasong, bakit kayo mismo ang pumunta? Magulo na dito. Kung hindi ako dumating, ayaw ko nang malaman kung paano kayo makakalusot. Siyaso, sinabi niya sa puputol lang dating si Guzo. Hindi mo pa kilala si Guzong. Kung sabihin mo kanan, pupunta siya kaliwa. Ikaw pa ang nag-utos sa kanya na dumating sa loob ng 10 minuto. Ikaw pala si Xiazong. Sino ka ba, kalandian? Alam ko ikaw makipag-usap sa akin. Ikaw ang EC manager. Hawakan mo ito sa tamang paraan. Bakit kayo ka pa dyan? Hawakan ninyo siya! Huwag mo kaming sisihin, wala kaming pagpipilian. Bastos na babae. Alam mo bang malapit ka ng mamatay? Alam mo ba kung ano ang sakit ko? Kagagawan mo, kagat kita, ano? Subukan mo! Asawa ko ni Kagsings! Babae! Naghahanap ka ng lalaki, ha? Kung ganoon, Tulungan ka na lang nila. Subukan mo! Kapal ng mukha mo! Bakit hindi? Gohol, ay babae. Hindi! Asawa ko ni Kagsings! Babae ni Guzong ka raw. Okay, pus na po. Sino ang gustong maging ama ko? Layuan! Layuan! Bitiwan siya! Guzong, bakit kayo nandito? Sanggakyang, naririnig ko, gusto mong maging tatay ko. Guzong, pakinggan ninyo ako. Palagi kang nagsasabing hindi totoo ang mga chismis. Ngayon, nakita ko na mismo. Okay ka lang? Okay lang. Guzong, maawa na kayo. Hindi ko alam na tao kayo ni Suzong. Pasensya na po. Hindi kasalanan ng hindi alam. Suzong. Hindi rin naman niya kasalanan. Ikaw mismo ang nagpa siyang magtago ng pagkakakilanlan mo dito sa pabrika. Isa lang yun. Tama ba? CJ, nahanap na natin ang ugat ng kaguluhan sa pabrika. Ikaw iyon. Kung gusto mong maayos ang pabrikang ito, tumahimik ka na. Ano ba ang hinihintay nyo? Italis si Zhang Dakyang. Aray! Guzong! 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 Talagang itinanggal si Zhang Dakiang. Siya talaga ang bagong presidente. May pag-asa na tayo. Tama. Ako nga ang bagong presidente. Su ang apelyido ko. Sa unang araw ko ngayon, ang unang ginawa ko ay pinalabas si Zhang Dakyang. Mabuti. Xiazong. Sings, talaga ka naman. Bakit hindi mo ako sinabihan na may bagong tao sa pabrika? Nahiyang-nahiya ako. Nga, hindi kasalanan ang hindi alam. Siguradong hindi iyon kailang isusong. Tama ba? Tama ba? Susupuin kita. Ikaw. Ngayon, kalagtahin ninyo lahat ng ebidensya laban kay Zhang Dakyang at ipasa kay Xizong. Ako. Ah, kaya pala. Ito,
Totoo pala lahat ito. Nga, dati pa sinasabi na rin iyon sa amin ni Zhang Zong at Xizong. Kaso sobra kaming natuwala kay Xiang Yun. Kaya naman ikaw ang pinili niya para mangolekta ng ebidensya. Mahusay talaga si Sao sa pagpili ng tao. Hay, isang beses lang kaming nagkita, tapos tiwala na agad siya sa akin. Ay nako, isang season lang na ibenta ka na agad, no? Ganoon ba ako? Gugsings, tandaan mo, lahat ng ginagawa ko ni Xinan ay para sa ikabubuti mo. Ay, sige na, umisa. Pero seryoso ha. Talagang may galing si Su Angsin. Kaya lang, pinalitan niya ng ganun-ganun ang lahat ng mataas na opisyal sa pabrika. Hindi kaya magka-problema? Anong problema? Kung si Sujay ang bahala. Ano nagangog ko? Si Sujay mo ba yun? Ay, naiinggit ka ba? Tatawagin ko siyang Sao, okay na? She, magseros pa ako sa tigresa na iyon. Huwag niya pang pangarapin. Guxings. Ikaw talaga. Amrat pagkasuksi. Kung gusto mong iyahon ang maliit na pabrikang iyon, urda. Hoy, mag-order tayo ng nakisiksing ko ang nguye. Suzong, si Guxiao po. Sinasabi ko sa iyo, lumayo ka na sa batang iyon. Ha? Bakit? Gustong-gusto ka talaga ni Guxiao. Hay, alamin mo ang papel mo. Ikaw ay isang profesional, hindi isang manhid na pabiro sa pag-ibig. Biro lang iyon, sineseryoso mo ka. Sobra ka talaga. At saka, sauna niya ako ngayon. Suzong, pag nalaman ni Guxiao na pinabalik mo si Guda Xiao para makipagtunggali sa kanya sa mana, baka. Ano sa palagay mo? O Esme, magkapatid na maglalaban, mag-aaway pa ng magkapatid. Sino nga ba ang pipiliin ko? Pareho namang gwapo. Saan ka ba kukuha ng ganitong kalaking order? Sampung yun? Nagkaroon na ba tayo ng ganyang malaking order Narinig ko dati? ang mga order ni Suzong ay nagsisimula pa sa 1 bilyon. Bakit ang pabrika ni Guzong ay hindi karapat-dapat sa 10 milyon? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kakara-start lang natin ng produksyon. Kailangan natin Senyo ang magtrabaho natin. ayon sa ating Kahapon, kakayahan. nabalitaan nila ang nangyari sa pabrika. Saan ba pa? May rush order sila. Rush order? Bakit hindi kaya ni Suzong? Ikaw, Suzong na ang Napirmahan ko na ang kontrata. Ikaw, hindi ba si Xiazong ang namamahala ng finansya? Bakit may karapatan kang pumirma ng kontrata? Empleyado ko lang na iniimbitahan ni Buzong. Nagtatanong ka pa sa akin. At nang sa'yo kumirda. Sa relasyon ko kay Guzong, hindi niya ako pagkakatiwalaan. Umagamaga. Kautahin pa. Sa'yo Una, pa. hindi binasa ng maigi ang kontrata. Pangalawa, hindi alam ang estado ng produksyon. Pumirma na agad ng basta-basta. Kapag minuha ang pera, sino ang magbabayad? Tira! Akala mo ba lahat ay alaing tulad mo? Lagi nagko-compute. So siya isang araw, pero puro pera lang nga sa isip mo. Hindi ka magputa. Awit ka talaga. Bakit? Nalagkad na ang tunay mong pagkatao. Ano? Nakakadiri ka talaga. Lumabas na kayo, maha. Sabi ko, Sumasing tayo sa pakalisangaran. Sino ka ba naman? Ganayan sa akin. Ano sa sa akin? Guzong, tingnan mo siya. Kung hindi man tumahimik ka na, hindi pa yun, Frenny. Lumabas na kayo lahat. Sumasing pa tayo sa ganan. Sumasing, huwag kong palayo. Ay nako, ate. Halina na. Ay nako, Xia Zong, desisyon ng mga nasa itaas iyan. Hindi sa atin ng mga empleyado. Padabuhan mo, ako ang magdedesisyon dito. Kayong mga empleyado, lumalaban sa akin. Kaya kung siguro niya, maguna, iluntakan. Mayon, si Angsin na ang nangangasiwa sa pabrika. Lumabas ka muna. Ano ang sinabi mo? Taksins, huwag kang mapaglukuhan ng babaeng iyan. Hinahamak ka niya. Tara na. Sinan, akala ko ba magkaibigan kayo ni Guxings? Tapos sisikap ka pa kay Suangsin. Xia Zong. Sinabi na ni Guzong, mula ngayon, si Suzong ang may sabi sa pabrikang ito. Hintayin ninyo ako. Hmm?
Kung mahuli ang delivery, 10 beses na multa. Suzong, pwede ba tayong mag-overtime para maabutan? Ano ang tinatawanan mo? Magkano ba ang iwan sa iyo ng nanay mo? Kaya mo bang bayaran iyon? Su Angsin, tigilan mo na ang pang-iinis sa akin. Magkasama tayo sa problemang ito. Kung mabangkarot ako, maapektuhan ka rin. Bago pa kami nagkasal ang gulo na yan. Wala akong pakialam. Big na santiyak. Kung hindi maganda ang ideya ko, edi ayusin mo na mismo. Hoy, Su Angsin, nagmamagaling ka lang. Kaya mo ba talaga? Hindi ko kaya. Tarantahin ba kita? Sige, taya. Ano kaya? Kung nabigo ako, isang kahilingan mo ang susundin ko. Pero kung nagawa ko, isang kahilingan ko ang susundin mo. Anong kahilingan mo? So Angsin, nagmamanman ka na naman sa akin, ano? Nagmamanman sa iyo. Ano ba sa iyo ang kapakipakinabang sa akin? Ayaw mo, aalis na ako. Hey! Sige, taya. Sino ang matatakot? Ibaba mo pa ng konti. Su Angsin, bakit biglang naging nasipag ang mga taong ito? Ano mo nagawa? Lihim ng pamilya, Su, hindi pwedeng ibahagi. Tingnan ninyo, nandito na si Susong at Pusong. Susong, Guzong. Mayroong sa... Anong pahirap? Malaki ang order ng planta. Pag kumita tayo, may bonus tayo. Pag lugi, wala kaming sweldo. Para sa sarili natin ito. Tama, tama. Magaling. Hindi lang itong order, lahat ng susunod na order, dapat gawin nating maayos. Sinisigurado ko sa inyo, basta hindi kayo takot magtrabaho ng gusto, kasama ang aming guzong, garantisadong may trabaho kayo. Sige, Susong, Guzong, babalik na kami sa trabaho. Sige, maraming salamat sa inyo. Guzong, Susong. Bakit ka humingiti? Bakit? Hindi ka ba nagsisisi sa perang ibinayad sa mga manggagawa? Sa una, galit na galit ako. Bakit kita pababayaran? Pero naisip ko na ngayon, kung hindi lang ako naging pabaya, hindi sana naging ganoon kapalad si Zhang Daqiang. Mabuti nang naintindihan mo na. Yung Zhang Daqiang, hayaan na siyang mabulok sa kulungan. Problema. Nag-strike ang dalawa pang planta. Ano? Hindi maganda ito. Ang dalawa pang planta. Kaya na. Ano? Bakit sa lugar ka? Gusto nilang taasan ang sahod. Kung hindi sila mag-overtime. Sinasamantala nila ang sitwasyon. Sige na, itaas na ang sahod nila. Sige, pupunta na ako ngayon. Huwag! Ano itaas? Ang sahod dito sa planta, kinakamataas na sa buong mungsod. Su Angsin, humaanta na ang deadline. Ang dagdag na sahod na ibibigay mo ay hindi man lang makakaabot sa kalahati ng multa. Hindi ito issue ng pera. Kapag pilayagan mo ko yun, gagawin nila ulit. Tuwing may deadline. Pitiwan at atawad. Ang gawin mo. Di ano nga ang gagawin? Si Zong, pumunta ka at... Dahil mo ang mga kinatawan ng negosasyon, mga kinatawan ng manggagawa sa conference room. Pagkatapos, pansamantala mo nang ihinto ang lahat ng operasyon. I live stream ang pulong ng legislasyon. Opo, Susong. Ikaw naman, ihanda ang pera at maging handa kang magbayad anumang oras. Kung kulang ang pera, hanapin si Xiaozu. Hindi ba hindi tapaasin ang sahod? Pinagalatas ang sahod. Pero kung gusto niyo ang nangis, bukas at buwan. Su Angsin, ganyan ba ang paraan mo ng paglutas ng problema? Para sa akin, lang ba napala? 100 piso lang naman ang multa, tama? Basta mapahiya si Su Angsin, kahit 1 bilyong multa, masaya akong magbayad. Ihanda ko na ang pera. Ang kapalmuks naman ng batang iyon. Bakit hindi kayo gumagalaw? Hindi pa yung pera siyahan. Sige, ako mismo ang magdedesisyon. Ang gustong umalis, extra amin na buwang sahod. Hindi, sa taong tahon na dagdag. Mo pa, okay na ba? Isang pagkakataon lang ito. Magmadali na kayo. Bilisan. Bakit hindi kayo gumagalaw? Kung hindi pa kayo nasiyahan, sige. Ako na bahala, ang kaalis may dagdag na kalahating taon na sweldo. Ay, hindi. 1 taon na sweldo ang dagdag. Ano, sapat na ba? 1 beses lang to, samantalahin na. Naku, ikaw ha. Mga duwag kayo. Nagpapakunwari pang lalaki. Kung aalis, alis na agad.
Trabaho kami para sa pamilya. May mali ba kung gusto namin kumita ng mas malaki? Tama! Gusto mong kumita pero hindi. Sa sariling sipag at kakayahan. Nanghuhus ka pa sa oras ng crisis. Ang buong pamilya namin nakasalalay sa pabrikang ito. Kung sino man ang gustong sirain ito, hindi kami papayad. Si Gusong ay mabuting tao. Noong mga nakaraang taon, alam nating lahat na walang kita ang pabrika. Pero hindi siya nagpababa ng kahit isang piso ng sweldo natin. At ngayon, sinasamantala pa ninyo ang sitwasyon. Walang pafiwansin siya. Alam pala nila lahat noon. Kung kayo alis, ako ang alis. Saan ka pa makakakuha ng isang taon na sweldo ng buo agad? Tama. Itanong ninyo sa buong Tongcheng, may katangahan pa bang katulad ko? Kung alis na agad. Dali, umalis na. Guzong, mabuti kang tao. Mananatili ako at mag-overtime. Hindi na rin ako aalis, sabay tayong mag-overtime. Tayo na! Otto, Hay, ito! Nag-overtime na silang lahat. Guzong, bakit parang hindi ka masaya? Ay, ano na ang ipinangakong welga? Ibig ko sabihin, nag-overtime na silang lahat. Maganda yan. Wala na akong gagawin. Aalis na ako. Aalis ka. Aray! Manatili ka at mag-overnight shift. Mag-overnight shift ako. Ikaw! Mga walang kwenta talaga. Suangsin, hintayin mo ako. Suanixin, pinapagod mo ko mag-overnight shift tapos ikaw nandoon natutulog ng mahimbing. Ano, binigyan ka na ng phone? Mukhang mahilig sa kalinisan ang asawa ko. Sino ka ba? Lumabas ka na! Payas ka nga! Swansin, sino pa bang matatakot sa ating siksiyaw guay kundi ikaw lang? Gagsingsi! Ikaw! Bakit kanyan ka kabuskusin? Siyempre, ganito ang hitsura ng trabaho ng overnight. Lumabas ka na! Tadiri ka! Bahay ko ito. Tama ko ito! Kama ko rin ito. Bumaba ka na! Lahat ng ubong yakapin ako. Kumagat ka nga. Gugsingsi, huwag mo akong lapitan. Lalapit ako. Sige, may huling salita ka pa ba? Alagaan mo ang aking siksiyaw guay. Susong. Telepono. Hello? Ano? Nahimatay ang tatay ko! Ha? Okay ka ba? Siya Mingsi. Ano nga nagawa sa kanang tatay ko? Suangsin, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon mo? Kayo pareho ng tatay mo nasa kamay ko. Matanda kang sila. Pirmahan mo lahat ng ito. hindi ako pipirma. Pipirma ka. Tigilan ninyo! Maging makasasin. Ikaw! Hindi mo ba sinabi na si Anxin ang pinakamamahal mo? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ko. Wala ka bang utak? Siya Mingzai, babala kita. Umuwi ka ako. Ikaw ba? Anxin! Siya Mingzai, lalaban ako sa iyo.
Yan, bakit wala si Xingye ngayon? Siksingye, nahuli na ng isang tigresa. Uy, alam ba ninyo kung ano ang ginawa ni Xingye kagabi? Ano na? Ano ang ginawa niya? Yung ating rebuilding stock market genius na si Gu Xiao. Nagbuong gabi sa pabrika kagabi. Ah, Singsi, bakit hindi ka natutulog? Di ka ba nagpuyat kagabi? Hindi ako makatulog. Oy, sige mo, pakinggan mo. Baray Edsim, Nahimatay. dapat ba akong pumunta at tingnan ang tatay ni Sister Sue? Teka, nakita ko si Xiaozo kanina. Kahapon pa lang nila dinala ang matanda para magpa-check up. Oh, Daddy. Elokip ninyo si Sue Angsin para sa akin. Ipadala sa akin ang lokasyon, dali. Sino ang bulag na nangahas na galawin si Sister Sue? Tara na! Tatay! Siya Mingzai! Hayop ka! Fok! Ako pa ang nililait mo. Hindi pa kita kinu-question sa pagtataksil mo sa akin. Siya Mingzai! Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ang lahat ng kayamanan ng Su family, syempre. Kasama na ikaw, Pokpok. Pagsawang-sawa na ako sa iyo, ibibigay na kita sa mga kaibigan ko. Ikaw! Walang hiya ka! Hiya? Kamulang hiya? Hindi pa ako tapos. Pagsawang-sawa na ang mga kaibigan ko sa iyo, ibibenta ko ang iyong minamahal na anak sa Southeast Asia. Siguradong gagamitin nila siya ng gusto. Tatay! Ipagbibili kita sa Southeast Asia, sigurado. Gagamitin ka nila ng gusto. Siya, Mingxi! Gawin mo sa akin ang gusto mo. Ang tatay ko ay mabuti sa iyo. Pakawalan mo siya! Katulad ka ng tatay mo. Napaka-naive mo. Buhay pa ang matandang iyon. Paano ko makukuha ang mana niya? Siya Mingzi! Lalabanan kita! Bastos! Dati ka pang marangal, sapat ka para sa akin. Pero bakit? Nagpakasal ka sa iba? Kuya, ano ba ang inaantay mo? Mahuhuli tayo ni Xiwan Ru. Ikaw pala. Magkapatid kayo! Sisiwan mo ang masagot na kayo. Kuya! Trabahan mo lalaki ang tinanapsan ito. Para walang aberya. Itong babaeng ito, pahirapan natin dahan-dahan. Hindi! Tama ka. Patayin na natin ang matandang yun ngayon. Hindi! Hayop kayo! Sa akin na kayo pumunta! Hindi ka ba mapagmataas kahapon? Maraming taon akong nag-pretend para sa tabi ni Kusong. At sinira mo lahat! Tatay, okay ka ba? Tatay! Napatawad sa lahat. Tatay, huwag kang kumirma. Ako kipirma ka. Papatayin nila ikaw. Kung hindi kipirma, si Su Angsin ang mamamatay. Tatay! Huwag kang pumirma. Hindi! Huwag pumirma! Hindi makibemahan! Gaksings! Mag-ingat! Mga sexual na manloloko. Bakso, kayo ko na ito! Sue Angsin, sino itong loko? Isang apo lang ang tatay ko na walang kwentang aso. Sagutin mo na siya! CJ! Angsin! Mamatay ka na! Gaksings! Okay ka lang? Okay lang ako. Hindi ako mamamatay. Matanda, pirma na agad. Tatay! Huwag pumirma. Patayin nila tayong dalawa. Papatayin ko kayo ngayon mismo. Kagatin mo siya!
Xiaowei, mag-ina! Xiaogui! Singji, nandito na kami. Aksin! Ang kapal ng sabaw na ito. Wala akong ganang kumain. Ano bang ibig mong sabihin? Mahigit 1 oras akong nagluto nito. Marunong ka palang magluto. Tinataguan mo pa pala. Namatay ang nanay ko ng maaga. Lumaki akong walang nag-aalaga sa akin. Kaya ako na mismo ang nag-aalaga sa sarili ko. Sa kones, Danoy Waki. Patlakat ang dugo. Pabat ka ng dugo, kaya kailangan mo uminom ng marami para gumanda ng mabinis. Hindi ba, Edna? Sige na nga. Wala sa veterinary plan eh. Xiao Gui. Xiaogui, ikaw talaga. Napakatatag mo. Ang galing mo. Ang cute-cute mo naman. Ayo! Okay lang. Mas anong skill? Masakit ang katawan ko. Nas! Ano na? Ano na? Kwento! Okay lang ako. Iyo. Bakit ka ganito ah? Ikaw, huwag ka nang magkunwari. Subukan mo kunwari. Ay, ito masakit. Mabuti nga. Nabibiro lang naman ako. Hindi ka pa ay matawid. Huwag pang magali. Gaksingzi, hindi mo ba naiisip na bumalik sa Gu family business? Ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag mo akong subukan kumbinsihin. Bakit ka kasi ganyan katigas ng ulo? Isipin mo, kahit ayaw mo, mas mabuti pa rin kaysa mapunta kay Xiwan Ru, di ba? So, Angsin, napakabuti ko sa iyo. Pero wala kang pakialam. Kung ganyan, huwag mo na akong sisihin. Xiao Zhao, sa tingin mo ba, medyo masama ang pakitungo ko kay Guchangal? Bigyan mo ako ng 3 dahilan para mabawasan ang guilt ko. Suzong. Isang dahilan na lang, sapat na. Sabihin mo nga, ikaw pa mismo ang nagturo sa akin. Huwag mag-alala sa iba. Alagaan muna ang sarili, di ba? Tama, kailangan munang iligtas ang Sushay. Nga, buwig pa pangalagaan ang negosyo ng pamilya. May lagnat ka ba? Sa net worth mo ngayon, 10 gusya hindi sapat para sa iyo. Gasin kumis na. Ikaw pa ang may lagnat. Sa tingin ko, tama rin ang sinabi ni Su Angsim. Para saan pa papabayain si Xiwan Ru na manalo? Ama ba? Di ba? Kayo na sinabi mo. Parang totoo nga. Gushu, Guzong. Angsin, tama ang pagtitiwala ko sa iyo. Magtiwala kayo, sa loob ng 3 araw, ibabalik ng Xings ang lahat sa Gushay, eksaktong oras, walang delay. Mabuti, ang salita ni Gushu ay hindi basta-basta sinasabi. Salamat na po, Gushu. Naku, wag na, wala namang utang na loob, parehong may makukuha, patas na trato ito. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nito, maghahanap ako ng paraan para mag-away kami at natural na magsawalang kibo. Tapos doon na ang diborsyo. Walang drama, direkta, pati na rin ikaw, Suzong. Ingat po kayo, Gushu. Ingat po, Guzong. Suzong, nagawa na ang 10 bilyong deal. Bakit hindi ka pa rin masaya? Ha! Ng ahas, hindi mo pikiwalan ng basta-basta kung hindi pa rin nakikita ang resulta. Nga pala, bantayan mo ang head office sa mga susunod na araw. Kayanin lang ang 3 araw na ito. Hoy, Angsin, may problema. May nangyari sa head office. Ano? Suzong, huwag kayong mag-alala na ihatid na ang chairman kay Guzong. Sige, okay. Umasok na tayo. CJ, Suzong, okay ka lang. Wangsong, bakit mo pa tinatanong? Alam mo naman, hindi mo pa nasita na maraming sugat ang aming Suzong. Susong, tigilan mo na ang papapanggap. Mga negosyante tayong lahat. Narinig na namin, wala ng pera ang Sushay. Tama, kumalat na yan sa industriya. Nagpapakitang gilas pa rin, napakawalang hiya.
Sino ang nagsabi na wala kaming pera? May pera. Magaling, bayaran mo na ngayon. Tama, ang sushi ba? Hindi makakapaglabas ng ganoong maliit na halaga. Talaga naman, bayaran mo na kami. Kung hindi, gigibayin namin ang sushi ngayon. Mga kaibigan, si Suzong ay isang marangal na tao. Naniniwala ako na babayaran niya tayo. Ha! Marangal. Marangal ka kapag may pera. Kapag wala ng pera, ibang usapan na. Ipasuri ang account book na yan. Ang sushi ay maaaring hindi ang pinakamalaking negosyo sa lungsod. Pero ang aming salita ay salita. Hindi kami kailanman nagpabaya sa aming mga utang. Kaya kung walang dahilan kayong pumunta dito para magulo, parang gusto ninyong sirain ang pangalan ng sushi at putulin ang aming pakikipagtulungan sa hinaharap. Ang sushi, kahit hindi ito ang pangunahing industriya ng Tongcheng, tapat kami sa aming salita at hindi kami nagkukulang sa kahit sinong supplier. Kung kaya ninyong pumunta dito para guluhin kami, mukhang gusto ninyong sirain ang pangalan ng sushi at putulin ang pakikipagtulungan. Zhang Zong, magaling ka talaga ngayon ha. Si Yao Zhou, sabihan mo ang finance na bayaran ang lahat ng utang kay Zhang Zong. At huwag na kaming makipagtulungan sa kanya kailanman. Opo, Suzong. Wang Zong, matagal na tayo magkilala. Wala ka pa rin napag-aralan. Isang batang babae lang, natakot ka na agad. Nasiyasat ko na, ang sushi ay may puwang sa pondo na umabot sa 1 bilyon. Kahit ibenta niya ang kanyang sarili ngayon, walang tatanggap sa kanya. Sige na. Para makuha ng maayos ang sushi. Ayan na. Kamawa. Ako na ang bahala. Suzong! Hindi ako natakot kahit kanino. Ang kulang sa pundo mo ay umabot na sa 1 bilyon. Mga negosyante lang kami. Wala kaming kakayahang suportahan ka pa. Zhang Zong, sino ba ang nag-utos sa inyo? Anong 1 bilyon? Suzong! Bayaran mo na ang aking utang. Bayaran na ngayon. Hindi na ako makikipagtulungan sa ganitong kumpanya. Mga kaibigan, malapit kong bumagsak ang sushi. Kung magpapatuloy pa ang babaeng ito, nagpapanggap lang siya para dayain tayo. Patayin mo siya! Ano babae? Ang kapal ng mukha mo sa harap ko. Hubaran siya! Sino yan? Hubaran siya! Bago! Tulong! Kaya di na ka! Limag ka! Sino ba? Kiwal! Ay! Simonad sa bulang pera sushi. Skib! Mailayin! Biniyam. Batawan mo! Mga kaibigan, piglan niyo siya! Kiwal! Rusa! Piyang baltas mo. Maglabas ka ng 1 bilyon. 10 bilyon kaya namin. Idoyo! Sino itong salat na ito? Walang humpay magchika. Suzong, okay ka lang. Okay lang ako. Mabuti at swerte na sa tamang oras. Naghahanap talaga ng away. Tigilan mo na ang pagchika. Atya. Hindi ako magchika. 10 bilyon, papasok na ngayon. Talaga? Kung 10 milyon ang sinabi mo, maniniwala pa ako. Pero ikaw, 10 bilyon kaagad ang bibig mo. Tingnan ninyo ito. Totoong 1 bilyon ang nasa card na ito. Aso, sino? Saan mo nakuha ang lahat ng pera na iyon? Saan ko nakuha? Galing sa mga magulang ko. May problema ba? 1 bilyon? Talaga, may talento ka. Yung maliit na pabrika ay ginawa mong isang malaking kumpanya. 10 bilyon baka nag-exaggerate, pero siguradong kaya ng Suzong ang Sucorp maglabas ng 1 bilyon. Tama, tama. Napalayo pa tayo kanina. Ano halos wala kay beta. Siya! 10 bilyon ang pumasok sa kumpanya. Si Yao Zhu, bayaran na ang lahat ng utang sa mga supplier. Mula ngayon, hindi mo doon sa lalangan. Opo, Suzong. Ayos na. Ngayong nasa kamay ko na ang 10 bilyong ito, wala nang saysay pa ang kokang salitang iyon kay Guhue Ishan. Mag-ingat. Anong arte-arte mo dyan? Anong meron? Ano ito? Sienzong. Gaksingzi. Grabe ka talaga. Sino nagturo sa iyo na magbigay ng pangbibigay sa ganyan? Ganyan naman ang ginagawa ng lahat sa blind date, di ba? Meron iba, dapat meron yung asawa ko. At kahit wala sa iba, dapat meron pa rin ang asawa ko.
Alam ko, para lang palakasin ang loob ko iyon. Huwag mag-alala, hindi naman ako ganyan kasumpungin. Saka, ang pagpapayo ko sa kanya na bumalik para pamunuan ang Gushay. Dahil may kutob na pagkakamali ako sa kanya noon. Anak siyang labas ng tatay mo. At agaw ka meron kapatan mong magmana. At ngayon, nagagawa mo pa rin maawa sa kanya? Bata-bata ka ba? Gulo ng mga matatanda iyon, hindi sa atin. Maraming kasalanan ang kapatid at siya. At karapat-dapat silang makulong. Pero si Changli ay walang kasalanan. Su Angsin. Bawal kang tumawag sa kanya ng Changli. Gagsingsi, huwag kang lumampas sa hangganan. Papalabasin ko ang aking aso para kakiting ka. Booking. Kung masaya, sabay tayo masaya. Kung inom ka, iinom din ako. Hulihin siya! Namimiss mo na ang lalaki, no? Baka gusto mo. Tulungan ka ng mga ito. Subukan mo. Tigilan mo! Chayla, huwag kayong makarahas. Asawa ako ni Guksingsi. Ikaw ang babae ni Guzong. Amang araw ako ni Guzong. Sino gusto maging ama ko? Pero, siya ang kumain yon. Layuan ninyo. Layuan. Bitawan siya. Susong! Guzong. Bakit ka tumatawa? Nag-overtime na silang lahat. Kung kayo, wala na akong dahilan para natili. Alis na ako. Ari! Mag-overnight kang magtrabaho dito. Tigilan ninyo! Saan si Angsin? Ikaw ha! Pinapagtrabaho mo ako buong gabi. Ano to na isa? Makikita mo kung ano ang gagawin ko sa'yo. Sino ka ba? Lumabas ka sa aking silid. Bahay ko ito! Kama ko ito! Bumaba ka na dyan! Angsin! Sana mabulok ka! Bumaba ka! Tinatapatak mo ako. Kagatin mo na nga ako. Guksingsi, huwag kang lumapit sa akin. Lalapitan kita.